Habang lumalalim ang gabi, ay unti-unti namang nawawala sa katinoan ang lahat. Ang kasintahan ni Renz na si AC ay kaharutan na sa pool si Ulrich at panay na ang hawakan ng mga iyon sa iba't ibang parte ng katawan. Maging si Christy, na kasintahan naman ni Troy, ay abala na rin sa kalinga ni Dave. Palibhasa tisoy ang dalawa, kaya iyon ang punteriya ng mga dalaga. Si Troy naman ay naroon sa isang madilim na cottage sa unahan kaunti ng swimming pool. Kasama si Faye at may ginagawang kung ano sa dilim. Nakisali naman sa paliligo sa pool si Vicky. Animoy isang international supermodel ang itsura nito noong magtanggal ng tapis. At noong makaligo sa pool ay si Renz mismo ang pinunteriya noon. Napapangiti lang si Arnulfo sa nakikita. Wala sa kanila ang selos sa ganoong bagay. E ano kung may mangyari? E tao naman si Renz. Ibig sabihin sa bandang huli ay magiging pagkain lang din naman nila ang lahat ng iyon. Nawala na ang natitirang katinoan ni Renz at dinala na siya ni Vicky sa isang silid sa ibabang palapag ng bahay. Habang abala sa masarap na ginagawa si Renz sa babaeng si Vicky, iyon naman ay nakakagat kaunti sa gilid ng leeg niya at sumisip-sip ng marahan ng sariwang dugo. Nararamdaman din ni Renz ang kirot noon, pero baliwala lang iyon sa kanya dahil tuluyan na siyang naalipin ng sensasyon mula sa kanyang ginagawa, kasama na ang hipnotismong epekto na ipinainom sa kanya ni Vicky. Bandang 10:00 ng gabi ay dinala na rin ng mga kadalagahan sina Warren, Jethro, Jeric at Troy sa kanya-kanyang silid ng mga iyon. Gaya ng ginawa ni Vicky kay Renz, ay ganoon rin ang ginawa ng mga kasama niya. Pare-pareho silang nalasing sa hindi maipaliwanag na sensasyon mula sa kanilang nainom na dugo ni Vicky na inihalo sa cocktail. Maging ang dalawang dalagang sina AC at Christy ay hindi rin nakaligtas sa bangis ng dalawang tisoy na lalaki na kasama nila. Pero lahat ng nangyari ay tila naging malabong panaginip na lang sa kanilang isipan kinabukasan. Nagising ang bawat isa sa kanila sa tamang silid. Maayos ang kama at nakabihis na rin sila ng maayos na pantulog. Walang bakas na may nangyaring kakaiba noong nakaraang gabi. Pagkagising ni Renz ay nakita niyang katabi niya si AC na nakatagilid at nakayakap sa kanya. Mahimbing pa ang tulog nito. Saglit siyang nag-isip pero wala siyang maalala kung paano siya nakarating sa higaan. Ang tanging naaalala niya lang ay iyong masayang inuman sa pool at pagdating noong 3 bisitang lalaki. Pero maliban roon ay wala na. Nauna siyang bumangon at lumabas ng silid. Dumiretso sa ibaba. Naabutan niyang naroon na rin ang mga kaibigan, nakaupo na sa bilog na lamesa. Habang may nakahain na masasarap na pagkain sa harapan at brewed coffee. "Parts, anong nangyari? Bakit parang wala akong maalala?" tanong ni Renz. Sabi naman ni Troy, "Ako, may naaalala naman, pero lahat tungkol sa masarap na ginawa namin ni Faye." "Si Christy, nasaan?" "Nasa kwarto pa namin, tulog na tulog pa." "Nalasing rin yata ng todo kagabi." Si AC ba, nasaan rin?" "Ganun din, nasa kwarto namin. Patang-pata ang katawan eh." "Mukhang nasubrahan din siguro sa inom eh." Ilang saglit pa ay dumating naman si Arnulfo. "Oh, ano bang hinihintay nyo? Magsikain na kayo. Mukhang sobrang nag-enjoy kayo kagabi ah. Renz, naikwento sa akin ni Vicky. Inasikaso mo raw siya habang wala ako. Salamat ha. Dahil kung walang nag-aasikaso roon, ay siguradong magtatampo na naman iyon at sasabihin wala akong oras sa kanya." Sabi naman ni Renz. Oo, wala yun." Maiksing sagot niya dahil hindi niya alam
kung anong pag-aasikaso ang ibig sabihin ni Arnulfo. Inaalala niya pa naman kahit malabo na may ginawa rin sila ni Vicky sa isang silid. Sabi naman ni Troy, "Sir Arnulfo, nasaan ang ibang mga serbidora mo? Bakit isang matandang katulong lang ang nakikita namin naghahanda rito ngayon?" Nauna na sila umakyat sa pamayanan sa bundok. Nagpahatid kasi ako ng mensahe na darating tayo roon. Kaya maghanda sila ng 3 bahay na may tig-2 kwarto at maghanda na rin ang kakataying baboy ramo para makatikim naman kayo noon, pati na mga prutas. Bukas ng hapon o tanghali tayo aalis rito. Para saktong hapon bago dumilim ay naroon na tayo. Kaya magpahinga kayo ngayon buong maghapon. Marami namang pagkain ang nakahanda rito. Bumaba na lang kayo kapag nagutom na. At kung may iba pa kayong kailangan ay narito si Aling Soledad. Sa kanya nyo na lang sabihin at magpapahinga rin ako maghapon ngayon para handa sa pag-akyat natin bukas. Okay sir, maraming salamat po, sagot ng kalalakihan. Nagsimula na ngang kumain ang grupo, pero hindi pa rin tumitigil si Renz sa kakaisip sa mga nangyari noong gabi. Hindi kapanipaniwala ang mga nangyari. Tama nga ang mga kaibigan niya. Para silang nanalo sa isang paraffol na may premyong engranding bakasyon. Sana lang ay walang mabigat na kapalit. Wika niya sa sarili na tila nagdadalawang isip sa mga nagaganap. Matapos makakain ay kanya-kanyang akyat na sila sa mga silid. Ipinagdala naman ni Renz ng almusal ang kasintahan niyang si AC para doon na lang ito mag-almusal sa kwarto. Pancakes, bacon at brewed coffee sa mug ang kanyang iniakyat. Ganon din si Troy. Nagdala rin ng pagkain para sa kasintahang si Christy. Kinagabihan, maagang natulog ang karamihan. Nakaramdam ng panunubig si Renz, kaya naisipan niyang lumabas ng silid para bumaba. Habang nasa hallway ay may naririnig siyang tila dalagitang ngumunguy-nguy sa kwarto ni Arnulfo. Napahinto si Renz at inilapit ang tenga sa pintuan nang bigla naman iyong bumukas. "Renz, ikaw pala. Anong kailangan mo?" Wika ni Arnulfo. Sabi naman ni Renz, "Ay, sorry po. Nakarinig kasi ako ng ngumunguy-nguy na babae mula sa kwarto mo. Akala ko kung ano na." Sabi naman ni Arnulfo, "Yun ba? Nanonood kasi ako ng horror. Medyo napalakas yata ang volume. Pasensya na." Ganun po ba? Sige po, tutuloy na ako sa baba. Naiihi kasi ako." Mautal-utal na wika ni Renz at naglakad na papalayo. Pero para sa kanya ay hindi yung tunog ng pelikula dahil wala namang background music. Tapos bigla ring nawala. Nagtataka man ay pinilit niya na lang na baliwalain. Maaaring dahil lang iyon sa bagong gising siya, kaya hindi rin siya sigurado sa kanyang naririnig. Noong makabalik sa paghiga ay iyon na ang kanyang inisip at hindi na malayang nakatulog na rin pala siyang muli. Kinabukasan pagkagising ni Renz ay wala na si AC sa tabi niya, kaya bigla siyang kinabahan. Dali-dali siyang tumayo at lumabas ng silid. Naririnig niyang nagkakaingay na sa baba, kaya bumaba na rin siya. Naabutan niyang may mga hiking bags ang naroon. Naroon rin ang mga kaibigan niya pati na si AC. "Parts pili ka na. Mga hiking bags na gagamitin natin. Kumuha lang daw tayo, sabi ni Arnulfo." "Bigatin, Parts. Mga North Face ang mga ito eh. Tamang-tama talaga ito sa hiking. Ang pangit naman kasi kung traveling bag ang bitbit natin papaakit ng bundok." Wika pa ni Troy. Nakita naman nilang pababa na ng hagdanan si Arnulfo. Sige na. Magsabay-sabay na kayo mag-almusal. Mga 11:00 darating na sila Jake at Dave. Aalis tayo agad pagkarating nila." Agad na nagtungo sa kusina ang grupo para mag-almusal, saka naman nagsiligo. Pasado 11:00 ay nasa ibaba na sila ng bundok
at magsisimula na sa hiking. Kasama sa grupo sina Arnulfo at kasintahang si Vicky, si Dave at Jake. Panay naman ang video at kuha ng larawan ng mga kasama ni Renz. Pero hindi may paliwanag ni Renz ang kanyang sarili. Kinakabahan siya kahit wala naman siyang nakikitang kakaiba o masama. Panay rin ang tingin sa kanya ni Vicky na may kakaibang ngiti sa labi. Kaya hindi tuloy siya mapalagay sa pag-aalala na baka makahalata si AC sa tinginan nilang iyon. Pero ang hindi alam ni Renz, panay rin ang tinginan ni AC at ni Dave. Dahil sila rin naman ang naging magkasama sa madilim na silid bago ihatid sa kwarto nila ni Renz. Pasado 3:00 ng hapon nang sabihin ni Arnulfo, "Oh, magpahinga muna tayo. 30 minutes break. Magsikain muna ang lahat. May baon naman tayo." Ibinaba naman ni Jake ang isang bag. Naroon ang mga take-out burgers mula sa isang fast food. Si Dave naman ay may dalang isang ice chest na may yelo, kung saan naroon nakababad ang 4 na 1.5 na soft drinks. Tuwang-tuwa naman ang grupo dahil iba ang sarap ng napakalamig na soft drinks kapag naroon ka sa gitna ng bundok. Kahit sa halagang 100 siguro para sa isang basong soft drinks na malamig ay willing kang bayaran. Ganun ang pakiramdam ng lahat sa sobrang pagka-enjoy sa malamig na inumin. Matapos makapagmerienda ay nagpatuloy na sila sa paglalakad papaakyat. Sabi naman ni Christy, "Babe, malayo pa ba?" Si Arnulfo naman ang sumagot, "Huwag kang mag-alala, Christy. Mga less than 1 hour na lang siguro ay naroon na tayo. Tsaka pagkasampa natin sa bahagi ng punong iyon ay hindi na nakakapagod. Dahil pababa na dyan at maririnig na ang lagaslas ng tubig mula sa falls." "Wow, talaga? Excited na ako, sir." Sagot naman ni Christy. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong marating nila ang pamayanan. Agad silang sinalubong ng mga taga roon. Nilagyan sila ng garland na gawa sa bulaklak na hindi pamilyar sa kanila. Pero naglalabas iyon ng isang uri ng amoy na tila nakakahay. At napakasarap lang hapin. Hindi gaya ng kanilang inakala, hindi nakabahag o nakasuot ng dahon ang mga tao roon. Halos kahalintulad na rin ng pananamit ng mga nasa bayan. Pero natupad naman ang kanilang inaasahan. Napakaraming magagandang kadalagahan ang naroon. Malawak ang ngiti na nakatingin sa kanila. Naroon na rin sila Rita, Leila, Alice at Faye. Pero para sa grupo, iba naman ang gusto nilang makasama. Lalo at marami pang mas maganda kaysa roon sa 4. Sabi ni Jerry kay Arnulfo, "Sir, anong pamayanan ba ito? Isang paraiso? Ang gaganda ng mga babae nila rito eh." "Huwag kayo mag-alala. Matitikman nyo ang mga iyan habang narito kayo. Kahit pa ilan. Sagot ko kayo. Lahat kasi yan ay gustong magtrabaho sa akin sa bayan. Kaya kahit anong sabihin ko ay susundin nila para lang paboran ko sila." "Grabe sir, ang swerte nyo." "Kayo rin maswerte dahil handa akong ibahagi kung anong meron ako." Nakangiting wika pa ni Arnulfo na bahagyang lumabas ang pangil sa gilid. Pero hindi na iyon napansin ng grupo dahil hindi sila magkamayaw sa pagkilati sa mga dalagang nakapaligid sa kanila. "Guys, ito nga pala sina Marie, Carmela, Amy at Jelay. Sila ang magiging tagapagsilbi nyo rito. Pwede nyong iutos sa kanila lahat ng gusto nyo. Uulitin ko, kahit ano at lahat. Tapos girls, Christy at AC, sina Jake pa rin ang magiging tagapagsilbi nyo. Pwede nyo ring iutos lahat ng gusto nyo. At ikaw naman, Renz, dahil parang anak na ang turing ko sa'yo, kaya hindi kita pwedeng ipagkatiwala sa kung kani-kanino lang. Si Vicky ang magiging personal assistant mo rito." Sabi naman ni Vicky, "Boys and girls, gaya ng sinabi ko kagabi ha,
Wala mo ng conservative at sensitive. Narito kayo para mag-enjoy at magkaroon ng memories na madadala nyo habang buhay. Open muna tayo sa lahat ha. Wala mo ng strict boyfriend o strict girlfriend mode. Huwag sisirain ang moment ha. Okay po Miss Vicky. Sagot naman agad ni na AC at Christy na parehong nahuhumaling na rin sa dalawang lalaking naka-assign na mag-aasikaso sa kanila. Oh, girls and boys, ihatid nyo na ang mga panauhin natin. Sa silid na kanila tutuluyan. Tapos dalhin nyo na muna sila sa talon para makaligo bago maghapunan. Nakangiting wika ni Arnulfo. Wow, for the first time, makakaligo ako sa talon. Masayang wika pa ni AC. Matapos mailagay sa kanya-kanyang silid ang mga gamit, ay nagtuloy na sila sa talon. May mga naabutan na rin silang kadalagahan at kabinataan na naliligo roon. At ang nakakagulat dahil walang saplot ang mga iyon na naliligo. Maging ang mga sumama sa kanila ay nag-alis na rin ang lahat. Sabi naman ni Warren, ano, magpapahuli ba tayo? Ang pangit naman kung tayo lang ang may suot. Wika pa noon at nauna nang magtanggal ng lahat. Napatakip na lang ng mata nila sina Christy at AC. Pero tumawa lang sina Jethro, Troy at Jerry na sumunod na rin sa pag-aalis ng lahat. Kaya wala nang nagawa si Renz kundi ang makigaya na rin. Sabay dive sa tubig. Napuno ng hagikikan ang bahagi ng ilog malapit sa talon. May mga nakatirik na sulo sa paligid, kaya kahit papaano ay hindi naman madilim. Parts, ang saya rito. Siguro kung papayagan pa tayo ni Sir Arnulfo, baka pwedeng makapasyal tayo rito taon-taon. Wika pa ni Warren. Sabi naman ni Jethro, ako, iba ang ipapakiusap ko. Sasabihin ko na kung pwedeng manatili ako rito ng kahit 2 hanggang 3 buwan kada taon. Hindi ko masusulit ang bakasyon rito kung 1 linggo lang. Lalo kung lahat ng dilag rito ay ganyan kagiliw kausap. Parang sabik rin sila sa mga taga-syudad eh. Kinikilig nga kapag tinititigan ko sabay kindat. Dagdag naman ni Jerry. Ay, bahala kayo. Basta ako kung anong meron ngayon, i-enjoyin ko na lang muna. Saka ko naiisipin ang next year. Sabat naman ni Troy. Masayang nagkwentuhan pa ang 5 magkakaibigan. Narinig naman nilang tumitili na tumatawa sina AC at Christy. Palibhasa, sumisisid sa ilalim sina Jake at Dave na may kung ano sigurong kapilyuhan na ginagawa. Pero tila baliwala lang din iyon kina Renz at Troy. Palibhasa may mga dilag rin na nakapulupot sa kanila na meron ding ginagawang bagay na gusto nila. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakarinig sila ng pito. Sabi ng kababaihan, tara na, oras na ng kainan. Yung pito na narinig nyo ay hudyat ng pagtitipon. Agad nang nagsiyahon ang lahat ng naroon. Maging ang grupo ni Renz ay kanya-kanyang balik na rin sa kanilang mga silid para magbihis. Noong lumabas ng silid ay naroon na rin sa labas ang mga dalagang mag-e-escort sa kanila papunta sa bulwagan. Napuno ng masasarap na kakanin at inihaw na karne ang lamesa. May iba't ibang mga prutas pa. Oh, magsikain kayong mabuti ha! Enjoy your vacation! Wika pa ni Arnulfo. Salamat po sir. Wika naman ng magkakaibigan. Nagsimulang magkaroon ng pagtatanghal sa isang maliit na entablado. Bagamat kasuotang katutubo ang suot ng 3 babaeng nasa gitna, pero mga wala namang ibang suot na pangdobling sapaw. At ang sayaw nito ay hindi matatawag na ethnic dance, kundi sayaw na madalas makita sa mga nagsushow sa club. Tahimik ang lahat na nanonood. Maging ang magkakaibigan ay hindi makapaniwala sa kanilang napapanood. Gayunpaman, mas lalo itong naghatid ng pananabik sa bawat isa sa kanila. Kung ano pa ang masasayang bagay na kanilang mararanasan sa lugar na iyon.
Matapos ang mahabang pagtatanghal, ay muling nag-on ng mga solar lamps na siyang ginagamit ng lugar, na ayon pa kay Arnulfo ay siya rin ang nag-donate ng mga iyon. Matapos makakain ay dinala sila sa isang malaking bonfire, tapos pinasimulan naman ni Arnulfo ang inuman. Isang uri ng alak na matapang ang amoy pero matamis naman ang lasa at kulay pula. Ang sabi ni Arnulfo, nakatas raw iyon ng pinaghalo-halong mga prutas, kaya ganun ang kulay at tekstura na may pagkamalapot. Pasado 12:00 ay pinabalik na sila sa kani-kanilang silid para raw magkaroon ng sapat na pahinga, lalo at may mga activities pang gagawin sila kinabukasan. Maliban doon ay may kasiyahan ring gagawin ang bawat isa bago matulog, dahil may ipinasama sa kanila na siyang magbibigay ng kalinga sa magdamag. Sa isipan ni Renz, alam niyang merong hindi tama sa mga nangyayari. Lahat ng alam niyang mali sa kanyang panuntunan ay nagiging tama na, basta't si Vicky o si Arnulfo ang nagsasabi. Ni hindi ka siya makaramdam ng selos kahit nakikita niyang nakakandong ang kasintahan niyang si AC sa lalaking si Dave. Pero alam niya na dapat ay magagalit siya sa mga tagpong iyon. Hindi niya rin magawang umalma dahil nakadikit rin sa kanya si Vicky na may kung anong masayang ginagawa. Pagkarating nga sa kanya-kanyang mga silid, ay nagsimula na ang one-on-one na kasiyahan. Iyon lang ang malinaw na naaalala ng grupo. Pero ang hindi nila alam na habang nagaganap iyon, ay unti-unti rin silang sinisipsipan ng dugo sa kanilang pulsuhan at gilid ng leeg. May ginagamit na mahiwagang langis ang mga kalahi ni Arnulfo na ipinapahid lang sa pinagsipsipan ng dugo, at agad na rin magsasara ang butas ng balat at hindi mag-iiwan ng marka o peklat. Kinabukasan, nagising na nakakaramdam ng panghihina si Renz. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi, pero sadyang napakalabo, anino at putol-putol na imahe lang ng masasarap na bagay na kanilang ginawa ang kanyang naaalala. May ilan din siyang naaalala na maliban kay Vicky, na may ilan pang mga tao ang pumasok sa kanyang silid na tinutuluyan. Hindi lang babae, kundi mga lalaki rin na sumipsip sa kanyang pulsuhan. Kaya naman, agad siyang napatingin sa kanyang kamay kung may butas ba siya sa pulsuhan, pero wala naman. Naku, mukhang naparami at ang inom ko kagabi kung ano-ano na ang naiisip ko. Bulong ni Renz sa kanyang isipan habang nakaupo sa sofang kawayan sa loob noong kubo. Ilang saglit pa ay lumabas naman mula sa kanilang kubo ang mga kaibigan. Napansin niyang malalim ang mga mata ng mga ito, umitim ang eye bags at namumutla. Anong nangyari sa inyo mga tol? Bakit parang ang putla nyo? Tanong ni Renz kay Troy. Sabi naman ni Troy, kung magsalita ka naman parang kami lang. Ikaw rin kaya nang lalalim ang mga mata? Tingin ko, normal ito parts. Wala na tayo ibang ginawa kundi ang sumampa. Pero ayos lang yun. Hindi ako magsasawa sa ganitong buhay parts. Kahit pa siguro maging butot balat pa ako, ay okay pa rin. Sabat naman ni Jethro. Loko talaga kayo. Tumatawang wika naman ni Renz. Habang nagkikwentuhan sila, ay may dalawang magagandang dalagita ang lumapit sa kanila. Mga sir, tara na po, mag-almusal na kayo. Pagkatapos nyo po kasi mag-almusal, ay dadalhin raw namin kayo sa may talon. May nakahanda ng papagroon na kawayan. Pwede kayo magpahinga roon habang minamasahe gamit ang pulot. Wow, panalo talaga rito parts. May masahe pa sa gilid ng talon. Tara, pagsikain na muna tayo. Wika naman ni Jerry at inakbayan na ang isa sa dalawang dalagita na sumundo sa kanila.
Si Renz naman ay inakbayan si AC. Ano mahal, ayos ka lang? Oo, ayos lang. Pero katulad nyo ay sobrang pagod rin. Pero don't ask ha. Diba sabi ni Miss Vicky, what happens in the mountain, stays in the mountain. Okay deal. Nakangiting sagot pa ni Renz. Pagkapasok nila sa bulwagan, ay may nakahain na rin na masasarap na pagkain. Kanin naman iyon at mga pang-almusal na pangkaraniwan lang din kagaya ng pritong spam, sunny side egg, sinangag at brewed coffee. Parts, ayos talaga si Sir Arnulfo no? Ginawang personal adopted tribe ang tribong ito. Wika pa ni Troy. Sabi naman ni Jerry, oo nga tol, tama ka. Pero sa tingin ko, ayos lang yun. Beneficial naman sa both parties ang partnership na ito. Isipin mo, dahil kay Sir Arnulfo, nagiging makabago ang paraan ng pamumuhay nila rito. May maayos silang damit. May mga plato, baso, kutsara at mga kagamitan sa loob ng bahay. Tapos may pailaw pa sila na solar lamps. May stereo nga sila dahil sa mga generator na sponsor din ni Sir Arnulfo. At in return, mukhang magagawa ni Sir Arnulfo ang lahat ng gustuhin niya. Pwede siyang pumili ng dalaga na gustuhin niya isa sa isang gabi. Tapos buhay-hari pa siya rito kung pagsilbihan. Oo parts, kung ako yumaman, makikiteam up ako kay Sir Arnulfo. Magdodonate rin ako ng malaking halaga o magtatayo ako ng malaking project para sa mga tao rito. Para maging bahagi na rin ako ng tribo nila. Kagaya na Sir Arnulfo. Paliwanag naman ni Jerry na sinang-ayunan naman ang lahat. Nang maalala ni Renz si Arnulfo. Miss Ganda, anong name mo? Mia po, sir. Ah, Mia. Si Arnulfo, nasaan? Nasa unang bulwagan po. May pagpupulong sila ng mga pinuno ng aming tribo para sa gaganaping kapistahan mamayang gabi. Ha? Talaga? Hindi ba kapistahan iyong ginanap kagabi? Hindi po sir, isa lamang iyong mainit na pagtanggap sa aming mga panauhin. Tapos ang mangyayari mamaya ay ang aktwal naming kapistahan. Wow talaga! Grabe parts ang lugar na ito. Non-stop party palagi. Oo nga parts, magpapaampo na talaga ako rito. Wika pa ni Jethro. Ako rin. Dagdag ni Jeric at Warren. Sina Troy at Renz naman ay hindi masyadong nagre-react dahil nahihiya sila sa kanilang kasamang kasintahan. Matapos nila makapag-almusal ay dinala na sila ng dalagang sina Mia at Jana sa gilid ng talon. May nakahanda na roon na 7 papag na yari sa kawayan. 5 dalaga at 2 lalaki ang nakatayo sa gilid ng mga iyon na siyang magmamasahe sa kanila. Heaven on earth talaga ang lugar na ito mga parts. Hindi mapigil ang puri pa ni Troy. Agad na nga silang nagtanggal ng damit at nagsidapa para masimulan na ang relaxing massage. Samantala, sa bulwagan ng mga tagapamahala ng tribo ay nakaupo sa gitna si Arnulfo. Mahal na pinuno, anong plano natin para sa ating mga bisita? Tanong pa ng isa kay Arnulfo. 6 ang magiging handa ng ating piging mamayang gabi. Hahayaan natin makatakas si Renz dahil kailangan niya makabalik sa kanyang ama sa Maynila upang ipaalam ang nangyari rito. Sa ganoong paraan ay babalik siya rito upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Siguradong isasama niya ang kanyang amang si Nelson at doon ko na ipapakita kay Nelson kung paano ko papaslangin sa harapan niya ang kanyang anak para mas masakit. Ikaw naman, Vicky, magpapanggap kang traidor at ikaw ang magpapakawala kay Renz. Sasamahan mo siya hanggang sa itaas ng bundok. Pagmula roon ay hahayaan mo na siyang makababa mag-isa. Bigyan mo na rin siya ng flashlight at isiksik ng palihim ang kanyang wallet sa kanyang bulsa para siguradong may pera siyang pamasahe papauwi. Ikaw naman, Jake, sundan mo siya pero huwag kang magpapakita. Siguraduhin mong hindi ka rin niya mararamdaman. Dapat makarating siya ng ligtas sa highway.
Kayo naman, Dave at Julius, magbantay kayo sa paligid sa daraanan ni Renz. Dapat walang aswang na makakapangbiktima sa kanya. Baka kasi may ibang lahi ang maligaw rito at iyon pa ang bumiktima kay Renz. Vicky, tawagan mo si Pablo. Sabihin mong dalhin niya ang kotse niyang luma at magpanggap na nasiraan sa may highway. Abangan niya si Renz doon at siya mismo ang maghatid sa pier. At huwag aalis hanggat hindi nakakasakay ng ferry si Renz. Ayokong may papalpak sa mga tungkulin ha. Isasama ko sa panghanda ang magkakamali sa pinag-uutos ko. Matapang na wika pa ni Arnulfo. Opo pinuno, malinaw. Sagot pa ng lahat at nagsiyoko. Maging si Vicky ay malaki ang takot kay Arnulfo. Hindi naman talaga siya asawa o kasintahan ni Arnulfo. Isa siyang alipin. Si Vicky ay isang dayuhan sa bansa na nagpunta kasama ang buong pamilya. Dinukot siya ni Arnulfo at ginawang aswang para kanyang maging personal assistant o alipin sa Tagalog. At kapag hindi nagustuhan ni Arnulfo ang kanyang mga ginawa, ay binantaan siya nito na lilipulin ang buong angkan ng matandang kanyang naging yaya sa abroad na siya rin kanilang dinalaw noong panahong nasa edad 25 pa lang siya. Pero dahil sa dugong aswang, kaya hindi na rin nagbago pa ang kanyang itsura. Kahit pa lumipas na ang mahigit 10 taon. Agad nang nagsikilos ang mga tauhan ni Arnulfo. Inihanda nila ang isang malawak na bahagi sa gilid ng isang pampang. Nilinisan at nilagyan ng mga tent kung saan nila gagawin ang kanilang kapistahan. Nakahanda na rin ang mga kahoy na nakapakrus kung saan itatali ang mga kasamahan ni Renz. Bali nakatali iyon na pwedeng baliktarin ang mga nakataling tao roon. Mula sa tuwid na tayo, papunta sa tiwarik na posisyon. Matapos ang mahabang pagmamasahe sa grupo ni Renz, ay dinulutan sila ng isang espesyal na tsaa. Napakasarap noon at mabango. Malalasahan rin ang lasa ng pulot ng pukyutan. At bawat lagok sa nasabing tsaa ay nakakagaan ng paghinga at nakaka-relax. Hanggang sa umepekto na ang nakahalong pampatulog. Isa-isa nang natumba ang magkakaibigan. At agad namang sinalo ng mga nakaabang nakadalagahan. Kailangan kasi i-relax at patulugin ng mahaba para makapag-produce ang katawan ng maraming dugo. Magiging malambot at malasa rin ang laman kapag sakto sa pahinga ang taong kakatayin. Malawak ang ngiti sa labi ng bawat dalagang nag-aasikaso sa grupo ni Renz. Sumapit ang pasado 10:00 ng gabi. Isa-isa na silang itinali sa kahoy ng nakapaekis. Magkahiwalay ang paa pati na ang kamay. Si Renz naman ay nakatali sa isang poste sa loob ng isang tent. Hindi siya kasama sa kanyang mga kaibigan. Bago sumapit ang 12:00 ng gabi, ay nagsimulang dumagundong ang tunog ng tambol, kawayan at gitarang instrumentong ginagamit ng mga tribo. Nagkakantahan sila ng kantang sila lang rin ang nakakaintindi. Unti-unti nang nagigising ang grupo ni Renz. Hala! Anong nangyayari? Bakit tayo nakatali? Tarantang wika pa ni Troy. Nagising naman ang kasintahan niyang si Christy. Babe! Anong nangyayari? Bakit ako nakatali? Halos magkakasabay naman na nagising ang tatlo, sina Warren, Jethro at Jerry. Parts! Bakit tayo nakatali? Uy! Anong ginagawa niyo sa amin? Pakawalan niyo kami! Sir Arnulfo! Ano ito? Sigaw ni Jethro, pero nakangiti lang si Arnulfo sa kanila na nakaupo sa unahan. Kahit anong sigaw nila ay tila wala lang sa mga katutubo, lalo at malakas ang tugtog ng mga instrumento at kanta ng mga taga roon. Pilit pa rin nagsusumigaw ang grupo. Sabi naman ni Warren, Parts! Wala rito si Renz at AC! Maililigtas nila tayo! Renz! Tulungan mo kami! Sigaw ni Jerry.
Suminya si Arnulfo sa kanilang pantas ng pamayanan. Iyon ang nakatoka sa pagsasagawa ng mga seremonya. Lumapit iyon kay Arnulfo at binigay ang isang mangkok na kahoy at matalim na punyal. Hiniwaan naman ni Arnulfo ang kanyang pulusuhan at ipinatulo roon ang dugo niya sa mangkok. Matapos makapagpatagas ng kalahating baso, ay saka na itinigil at dinilaan ang sugat na kusa namang nagsara at naghilom. Lumapit ang kanilang pantas sa kanilang mga bihag na siyang ihahanda sa kanilang kapistahan. Sininyasan ang mga tauhan na tanggalin na ang kasuotan ng mga bihag. Nakangisi naman na kumuha ng matalim na kutsilyo ang mga iyon at pinaghihiwa ang damit ng grupo. Walang itinira kahit isa. Maging ang babae ay tinanggalan rin. Galit na nagsisigaw at nagbabanta sina Troy, Warren, Jethro at Jerry. Pero bingi ang mga iyon sa lahat ng kanilang mga banta. Noong wala nang kahit isang sagabal ang natira sa katawan ng mga bihag, ay saka mas lumapit ang matandang pantas. Gamit ang dugo ng kanilang pinuno, ay nagsulat iyon ng kung ano-anong simbolo. Sa noo, mukha, dibdib, dalawang hita ng kanilang mga bihag. Matapos ang kaunting seremonya, ay nagsigawan na sa tuwa ang lahat ng mga taong naroon. Unang lumapit ang matanda kay Jerry na nasa dulo ng hilera. Sa kaunti-unting iniba ang posisyon ng pagkakatayo ng binata. Ipinahiga iyon nang nakapaislant kaunti. "Wag! Wag! Parang awa niyo na! Wag po! Wag!" Sigaw ni Jerry noong lumapit ang matanda at hiniwa ang kanyang leeg. Mabilis namang may naglagay ng timba sa ilalim noon upang masahod ang dugo. Patuloy naman na nagsisigaw ang ibang mga kasama. Samantala si Renz naman ay kagigising lang. Tila nahihilo pa siya. At ang tanging nakita niya ay iyong paghiwa sa leeg ni Jerry. Sisigaw sana siya, pero biglang tinakpan ni Vicky ang kanyang bibig. "Vicky, ano nangyayari? Bakit nakatali ang mga kasama ko? At bakit nila pinatay si Jerry?" "Makinig ka, Renz. Lahat kayo ay naka-schedule na kakatayin ngayong gabi. Taon-taon yung ginagawa ni Arnulfo dahil isa yan sa kasunduan nila ng mga taga rito. Lahat ng narito ay mga aswang. Ibibigay nila lahat ng gusto ni Arnulfo basta't susundin rin ito ang hiling nila. Kaya taon-taon ay nagdadala rito si Arnulfo ng grupo ng mga bakasyonista o mga turista para gawing panghanda sa kapistahan ng mga aswang." "Ha? Ibig mo sabihin, mga aswang lahat ng tao rito?" "Oo, maliban sa amin ni Arnulfo. Pero hindi kami ginagalaw ng mga taga rito dahil tumutupad naman si Arnulfo sa kasunduan nila." "Vicky, tulungan mo ako itakas sa mga kaibigan ko. Hindi sila pwedeng mamatay rito. Ako ang nagdala sa kanila sa lugar na ito." "Hindi ko kaya gawin yun, Renz. Nakita mo ba kung gaano karami ang bantay at nasa gitna pa sila? Mga aswang sila. Anong ibubuga ng isang babaeng katulad ko sa kakayahan nila? Ikaw lang ang kaya kong iligtas dahil pinaalis ko ang nagbabantay sa iyo. Pinangakuan ko ng bayad na buhay na sanggol na kanyang makakain kapag bumaba siya sa bayan. Si yung kasintahan ko, nasaan?" "Naroon siya nakatali sa tent sa tapat ni Arnulfo. Kaya hindi ko rin siya kayang itakas." "Tumakas ka na, Renz, at iligtas ang sarili mo. Humingi ka ng tulong sa kahit sino. Saka mo balikan si AC o ang mga kaibigan mo. Baka may matira pang buhay na pwede mong iligtas. Heto ang flashlight o. Narito naman sa sako ang pantalon at damit mo. Magsuot ka niyan, tsaka sapatos na rin. Hindi ka pwedeng maglakbay pababa ng bundok na naka-boxer shorts lang at nakapaa. Magkakasugat-sugat ka sa paa at maaamoy nila ang dugo mo. Ihahatid kita sa tuktok ng bundok. Tapos, bahala ka na maglakbay pa ibaba. Hindi na yun sobrang nakakapagod dahil pababa na. Huwag kang magpapahinga. Pagkababa mo sa highway, ay maghanap ka kaagad ng masasakyan. Dumiretso ka na sa pier
para makauwi ka na agad ng Maynila. Ano, malinaw ba? Oo, sige, sige. Kinakabang wika pa ni Renz, sabay dinukot ang bulsa sa likuran. Naroon ang kanyang wallet, may lamang pera iyon, pero hindi niya napansin na nadagdagan ang perang naroon dahil kinuha ni Vicky ang pera ng mga kasama ni Renz at inilagay sa wallet. Halika na, mula rito ay gumapang ka sa direksyon na aking tatahakin. Hindi naman ako pagdududahan kapag nakita akong naglakad papalayo. Iisipin nila na may kukunin lang ako sa pamayanan. Tapos, doon ka na tumayo sa may unahan ha. Wika pa ni Vicky at nagpatiuna na sa paglalakad. Agad namang sumunod si Renz. Nakita niyang napalingon si Arnulfo sa direksyon niya. Pero mukhang hindi naman siya nakita dahil madilim sa bahagi niya. Ang hindi niya alam na gamit ang matang aswang ni Arnulfo ay malinaw siya nitong nakikita habang gumagapang. Kaya napapangiti na lang si Arnulfo habang umiinom ng alak sa baso na hinaluan ng dugo ni Jerry. Habang patuloy sa paglalakad papalayo si Renz at Vicky ay dinig nila ang malakas na palahaw ng mga kasamahan ni Renz. Maging ang napakatinis na tili ni Christy ay narinig rin nila. Tila hindi makatayo ng tuwid si Renz dahil sa panginginig ng mga tuhod, pero nakayapos sa bewang niya si Vicky para hindi siya humandusay. Naglakbay sila ng halos 2 oras bago nakarating sa may tuktok ng bundok. Saka sila huminto. Sabi ni Vicky, Renz, hanggang dito na lang ako. Hindi ako pwedeng mawala ng masyadong matagal. Hahanapin ako ni Arnulfo. Gamitin mo itong flashlight oh. Dire-diretso na ang daan na yan pa ibaba. Wala ka nang lilikuan. Huwag mo rin itututok pa itaas ang flashlight dahil mapapansin ka ng mga aswang sa paligid. Pagkarating mo sa highway ay humanap ka na kaagad ng masasakyan at dumiretso ka na sa pier. Baka kasi pasundan ka pa nila kapag nag-stop over ka pa sa kung saan-saan. Malinaw ba? Iligtas mo ang buhay mo rin at humanap ka ng tulong para mailigtas mo rin ang mga kaibigan mo rito. Ang narinig ko kasi sa pag-uusap nila, magtitira sila ng 3 sa mga kasama mo para sa ikalawang kapistahan sa susunod na buwan. Kaya maaaring kasama sa ititira ang kasintahan mong si AC. Sige na, umalis ka na at babalik na ako roon. Mahabang paliwanag pa ni Vicky. Hinawakan naman niya rin si Vicky sa magkabilang balikat. Vicky, utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaya maraming salamat. Makakabawi rin ako sa iyo balang araw. Oo Renz, alam ko. Huwag mo akong alalahanin. Ang kailangan ay makauwi ka ng Maynila ng buhay at ligtas. Oo, salamat uli Vicky. Napakabuti mo. Wika pa ni Renz at nagsimula ng maglakad pa ibaba ng bundok. Nagpatuloy sa paglalakad si Renz, pero dahil sa pagod at panginginig ng tuhod, ay makailang beses rin siyang nadulas at bumagsak sa lupa. Agad rin siyang tumatayo at ipinagpapatuloy ang paglalakad. Mag-uumaga na noong makarating si Renz sa may gilid ng highway. Saglit siyang sumandal sa isang puno para magpahinga. Hindi niya namalayang nakaidlip pala siya sa sobrang pagod. Nagising na lang siya noong makarinig ng tunog ng maingay na makina ng truck. Napabalikwas siya at inilinga ang mata sa paligid. Nasa unahan niya lang kaunti ang highway, kaya ipinagpatuloy niya na ang paglalakad. Wala siyang makitang sasakyan na dumadaan, pero sa hindi kalayuan ay may nakikita siyang isang lalaki na nasa harapan ng kotse. Tila nasiraan ito dahil nakabukas ang hood ng sasakyan. Naisip niyang baka pwede siyang makahingi roon ng tulong para maihatid siya sa kung saan basta makalayo lang sa lugar na kinaroroonan. Nasa malayo naman ang 3 sina Jake, Dave at Julius na siyang nakabantay buong magdamag sa paglalakbay ni Renz paibaba para masiguro ang kaligtasan nito. Let's go bro! Balik na tayo sa pamayanan. Ligtas na dyan si Renz. Papalapit na siya kay Pablo eh. Okay, sige tara.
Pagsang-ayon naman ni Jake sa sinabi ni Dave at mabilis na silang nagsitakbo papabalik ng pamayanan. Samantala, sa bahagi ni Renz, pagkalapit niya doon sa kotse ay nakita niyang isang lalaking panot ang naroon na nasa edad 50 pataas siguro. "Magandang umaga po," bati niya pa. "Oo, iho. Maganda sana ang umaga kung hindi lang ako namatayan ng makina. At mukhang ikaw rin ay hindi maganda ang umaga mo. Saan ka ba galing? At mukhang pagod na pagod ka. Eto, magtubig ka muna, baka gusto mo." Tanong ng lalaki, sabay inilabas ang isang galon ng tubig. Pagkaabot kay Renz ay agad niya iyong tinungga. Napangiti na lang ang lalaki. "Talo mo pa ang nanggaling sa disyerto, bata ah. Sobrang uhaw mo. 1 litro yata ang nabawas mo sa galon." "Pasensya na po. Uhaw lang po talaga ako. Saan po kayo papunta?" Tanong ni Renz sa matanda. "Papunta ako sa pier, iho, dahil may pipick upin lang ako roon. Tapos babalik na rin ako sa amin. Ikaw ba?" Pabalik po ng Maynila at naghahanap ng masasakyan papuntang pier." "Ah, ganun ba? E di ang swerte mo pala, dahil pareho pa tayo ng pupuntahan. Kaya sumabay ka na sa akin." "Maraming salamat po." "O hala, sige, maupo ka muna sa loob ng sasakyan at susubukan ko lang i-adjust ang tuning ng spark plug nito at aandar na rin siguro ito." Wika pa ng matanda, kaya pumasok na rin muna sa loob ng kotse si Renz. Pagkapasok niya lang ay agad siyang napasandal sa upuan, saka nakatulog. Napangiti naman ang matanda habang nakatingin sa kanya. Iyon ay si Pablo, ang kontak ni Arnulfo na magsusundo kay Renz para ligtas itong maihatid sa pier. Inilabas naman ni Pablo ang piyesang kanyang inalis sa sasakyan para hindi iyon umandar at ibinalik. Naalimpungatan si Renz noong maramdaman ang pag-andar ng sasakyan. "Matulog ka lang, iho. Gigisingin na lang kita kapag nasa pier na tayo. Mukhang puyat na puyat ka eh. Malayo-layo rin naman ang biyahe natin papunta roon." "Sige po, salamat," sagot pa ni Renz at muli nang ipinikit ang mga mata. Malawak naman ang ngiti ng lalaking si Pablo habang patuloy na nagmamaneho ng kotse patungo sa pier. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Pasensya na po kung medyo natagalan ha, pero mukhang isang part na lang ito at matatapos na. Salamat po sa pag-antabay. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.